ng unang iminungkahi ang Pantawid Pamilya, nariyan ang tanong, paano maabot ang kailangan nitong epekto? Nasaan ang pondo para masaklaw ang lahat ng maralitang Pilipino? May nagkakala bang matapos lamang ang 3 taon, taabot sa halos 4 na milyong kabahayan ang nagiging benepisyaryo nito? Makatotohanan at makabuluhan ang mga inilatag na hakbang ni Pangulo Aquino sa kanya ika-4 na State of the Nation Address o SONA. Asahan na niya mas malaking benepisyo na ihahatid nito sa mas nakararaming Pilipino. Sinabi ito ng palasyo sa pagpapalawak ng Conditional Cash Transfer o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Our social protection is not limited only to the Pantawid Pamilya Filipino program, but there is enough emphasis, and that's why we are saying inclusive growth po ang ating ay isang proseso para maiangat ang kabuhayan ng lahat ng sambayanan. Nakapaloob kasi sa 2014 proposed national budget ang mahigit 60 bilyong pisong dagdag sa CCT para maging benepisyaryo na rin ang mag-aaral na may edad 18 taong gulang. Target ng pamahalaan na masakop ng programa ang mahigit 4 na milyong pamilyang Pilipino. May mga challenges po tayo, hindi po nating dinideny po may mga challenges tayo. That's why may 3 taon pa tayo para tugunan po itong mga hamon na ito. At kami po ay handang tumugon sa abot ng ating makakaya. Ipinagtanggol na rin ng palasyo ang panukalang pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT. Matagal na anya may subsidiya ang pamahalaan dito. Umaabot kasi sa 25 pesos bawat pasahero ng LRT ang sagot ng gobyerno mula sa actual na 40 pesos, subalit ang singil ay 15 pesos. Sa 15 pesos na pasahe ng MRT, 45 pesos ang sinasagot ng pamahalaan mula sa dapat sanang 60 pesos. Ayon sa Pangulo, sa Metro Manila ito kaya dapat mabalanse ang paggamit ng pondo, partikular na sa mga taxpayer sa Mindanao at Visayas. Siguro naman po, makatwirang ilapit, man lang natin sa ibinabayad sa aircon bus, ang pasahe ng LRT at MRT. Ito ang subsidiya sa iba pang serbisyong panlipunan. Nakita naman po ninyo, wala tayong balak magpamana ng problema sa susunod sa atin. Pero pagtiyak nila Sierda sa ilalim sa mahigpit na konsultasyon ng panukalang dagdag pasahe sa MRT at LRT. Yes, you can be assured of a transparent, real public consultation. And they will inform the public, all the stakeholders. It's going to be a free, it's going to be a public consultation. Bukod sa MRT at LRT fare hike, pinagurian pa rin bitter pill ang mungkahing amyenda sa SSS scheme. Pero para sa palasyo, ang mas malaking benepisyo ang hatid nito sa mga Pilipino. These are bitter pills to swallow, but the President has laid down. These are the things that we are asking everyone, or the public, or the citizens to bear with us, because in the final run, in the end anyway, at the end of the day, it will be the citizens who will be benefiting from this. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rock Ignacio.